Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin, paghanap ng lunas o solusyon sa mga suliranin ng iglesia. Mula pa po ng pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo at humalili ang kasalukuyang namamahala sa iglesia, bumangon ang malalaking suliranin sa iglesia na nagsilbing pagsubok sa pananampalataya ng maraming kaanib. Nagsimula po ang problema sa katiwalian, sa paglustay ng pananalapi ng iglesia na buong pagmamalasakit na sinino ng mga naunang namahala. Hindi na po natin didetalyihin kung paano ito nilustay. Masyado pong hahaba ang pag-aaral natin. Sinundan po iyon ng walang habas na pagtitiwalag at panggigipit sa mga pumuna o kumwestiyon sa katiwalian. Nangyari yun sa mismong pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Meron pa ngang ipinakulong na magpahanggang ngayon ay nakabilanggo pa. Mahigit 10 taon na at patuloy pang ginigipit gamit ang resources ng iglesia at ng kanilang impluensya. Kasama sa mga itiniwalag ng hindi makatarungan ang marami sa atin na dumadalo sa ganitong pagtitipon, kasama ang ating pananampalataya at nagpapatuloy pa habang may pumupuna sa mga masasamang ginagawa ng kasalukuyang mga tagapanguna dahil itinuturing nila ang mga pumupuna na mga kaaway ng pamamahala at ng iglesia. Mula po nang mangyari ang mga bagay na ito, nalantad ang iglesia sa labis na kahihiyan. Subalit, hindi po natatapos doon ang mga suliraning bumangon. Halos bawat hakbang o kilos ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia ay lalong nagdudulot ng pinsala sa imahe o reputasyon ng iglesia. Kapwa mga kaanib at mga hindi kaanib ay nagpapahayag ng kanilang pagtataka at pagkadismaya dahil nakikita nila ang pakikisangkot ng iglesia sa politika. Kung bakit naman nila ginagawa yon ay hindi po natin alam. Pero hayag iyon sa Diyos. Dahil sa hindi kanais-nais na nangyayaring ito, ang iglesia ngayon ay umaani ng mga batikos o kritisismo mula sa maraming hindi kaanib sa iglesia. Ang nagpalala pa sa sitwasyon, maraming mga aktibong kaanib ngayon sa layuning ipagtanggol ang mga maling ginagawa ng kasalukuyang pamamahala ay nahulog sa hindi makatwirang paraan ng pagtugon o pagsagot sa mga kritisismo. Nariyang gumagamit sila ng masasama at masasakit na pananalita gaya ng pagmumura, panlalait, pananakot, pagsumpa. Ano pat, madalas ay sumasagot ng mas masahol pa kaysa sinasabi ng mga kritiko. Nakalulungkot mga kapatid na ang iglesia na ang mga kaanib ay kilala sa mahabang panahon sa pagmamahalan bilang magkakapatid, pagmamalasakitan sa isa't isa at paggawa ng mabuti sa kapwa ay biglang naging lugar ng napuno ng sama ng loob, galit at puot. Tila ang natitira na lamang ay matinding galit laban sa sino mang itinuturing nilang kaaway. Bagay na salungat sa iniuutos ng Biblia. Pag binasa natin yung nakasulat sa Roma 12:14, ganito ang sinasabi, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Malinaw yon, aral yon ng Biblia. Maging ang social media na ang dahilan ng
inception o pagsilang at pangunahing layunin ay gawing masaya, mas madali, at mas maginhawa ang buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mabubuting ugnayan at pagiging malapit sa isa't isa, lalo na sa mga magkakalayo, ay naging madaling kasangkapan upang sirain ang anumang relasyon, maging ng reputasyon ng sinuman. Tayo po sa ating grupong EGM ay dapat na mas maalam at mulat sa katotohanan ito sapagkat naranasan natin na maging pangunahing target ng paninirang puri, mga maling paratang, at mga masama at nakasasakit na salitang naglalayong sirain ang ating imahe na nagmumula mismo sa mga kaanib sa iglesia. Bagaman nauunawaan natin na marami sa kanila ay maituturing na biktima ng kanilang mga leader na naligaw ng landas, mga leader na sinasamantala ang bawat pagkakataon at ginagamit ang lahat ng paraan, kabilang ang pananampalataya ng mga kaanib upang manipulahin at makamit ang kanilang masamang hangarin. Mga kapatid, kailangan po na maunawaan ng bawat kaanib sa iglesia ngayon na ang mahulog sa pagsunod sa mali ay mali. Kaya dapat itong matigil. Dapat itong malunasan. Ano po ang katunayang ang pagsunod sa mali o paggawa ng mali ay malaking kasamaan? Magsimula po tayong bumasa dito sa 3 Juan sa 1 talatang 11. Ganito ang sinasabi. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Malinaw po ang pahayag ng Biblia. Bili ng Diyos, ipinasulat niya sa Biblia, huwag nating tularan ang masama, kundi ang mabuti. Nilinaw po ng Biblia, ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Katumbas ng hindi nila nasumpungan ang Diyos. Mga kapatid, malungkot kung ang isang kaanib sa iglesia ay hindi nasumpungan ng Diyos. Pwede bang mangyari yon? Pwede. Kailan? Pagka yung dating mabuti, naging masama. Sapagkat gumagaya siya, tumutulad siya sa gumagawa ng masama. Kaya natin ito pinag-aaralan, mga kapatid. Sapagkat nais naming mga ministro na manatiling nasa panig tayo ng Diyos. Na manatiling nasusumpungan natin ang Diyos sa ating buhay. Paano nga natin maiiwasan ang paggawa ng kasamaan o ng kamalian? Basahin natin ang sagot dito po sa Kawikaan sa 4 talatang 14. Ganito ang sinasabi. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Kaya gusto nating umiwas sa paggawa ng kasamaan o ng kamalian. Ito ang susundin natin. Bili ng Diyos. Huwag tayong pumasok sa landas ng masama. Huwag tayong lumakad ng lakad ng masasamang tao. Mga kapatid, gustuhin man natin o hindi, may mga pagkakataong napapalibutan tayo ng mga taong maituturing nating bad influence. Masamang impluensya. Totoo ito, lalo na sa mga kabataang nahaharap sa peer pressure o impluensya ng mga kabarkada. Bukod pa rito, ang social media ay hindi lamang puno ng mga vlogger na may
mabubuting intensyon at nagbabahagi ng positibong kaalaman, naroon din ang mga masasamang vlogger o content creator o mga scammer o mga manloloko na nagpo-post ng kung ano-ano kahit mali at makasasama sa kapwa. Dahil dito, marami ang naiimpluwensyahang gumawa ng mali o masama. Paano po natin maiiwasan? Nagayahin sila o magpadala sa kasamaan. Meron pong kasabihan sa Ingles, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Nangangahulugang, higit na mahalaga ang pag-iwas kaysa paghanap ng lunas o solusyon sa isang problema. Kaya naman, upang hindi tayo maimpluwensyahan ng kasamaan, pinakamainam na sundin natin ang ipinapayo ng Biblia. Huwag tayong pumasok sa landas ng masama. Huwag tayong lumakad sa daan ng kasamaan. Kaya dapat pong maging matalino ang bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa panahong ito, sa pagpili ng pakikisamahan o pakikipagkaisahan. Pagka po mali ang ginagawa o ipinagagawa, hindi tayo dapat sumama ni makipagkaisa. Paano kung ang nakararami ay sumusunod na sa mali o sa masama? Dapat po ba tayong mapatangay na lamang sa agos? Dapat ba tayong magpatianod sa mali dahil marami ang gumagawa? Hayaan nating Biblia ang magbigay sa atin ng sagot. Sa Exodo 23, talatang 2. Ganito po ang nakasulat. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Meron pong prinsipyo na sinusunod ng marami, yung tinatawag sa Ingles na majority rule. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia, huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. O kapag nagbibigay ng testimonya o ebidensya na bumabaluktot sa hustisya o katarungan. Kaya, namamalagi ang Iglesia ni Cristo mula nang ito ay maitatag sa mga huling araw na ito, hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Ang gagawin natin ay pawang mabuti lamang. Huwag tayong gumawa. Huwag tayong sumama sa paggawa ng masama kahit marami pa ang gumagawa. Ano bang isang halimbawa ng hindi pagsunod sa nakararami o hindi pagpapatangay sa agos kapag mali ang ginagawa ng nakararami? Basahin natin ang nakasulat sa Efeso sa 4:29 hanggang 30. Pahayag po ito ni Apostol Pablo. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sa ibang salin, masasakit na pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ano pong isang halimbawa ng hindi pagsunod sa nakararami o hindi pagpapatangay sa agos kapag mali na ang ginagawa ng nakararami, kapag gumagamit na ang marami ng masasama o ng masasakit na pananalita. Huwag po natin silang tutularan, huwag tayong makikisama sa kanila. Sa kasamaang palad, marami po
ang nag-aakala ngayon na tinalikuran na ng Iglesia ni Cristo ang mahigpit nitong tuntunin mula pa ng una sa panahon ng pamamahala ng Sugo at ng kapatid na Eranio Manalo na bawal sa Iglesia ang pakikilahok sa politika. Dahil ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala, naging political na ang Iglesia. Gaya ng makikita sa mga serye ng mga raling idinaos upang suportahan ang ilang politiko. Dahil sa ginawang yan at patuloy pang ginagawa ng kasalukuyang pamamahala sa Iglesia, naging tampulan ng Iglesia ng pangungutya at iba't ibang uri ng pagbatikos. Sa gitna ng nakalulungkot at nakababahalang pangyayaring ito, hindi kakaunti sa mga kaanib ang gumagaya na rin sa ginagawa ng mga bumabatiko sa kanila, nang hindi namamalayang nagiging katulad na rin sila ng mga kinasusuklaman nila. Nakalulungkot, sa halip na apulahin ang apoy, lalo pa itong pinalaki ng kasalukuyang tagapanguna sa Iglesia. Hindi po namin alam kung nabalitaan ninyo na sa isang pagsamba, at yun naman ay nakikitang ibinabalita sa social media, narinig at naitala siyang pinupuri ang katapangan ng mga kaanib sa pakikipaglaban sa social media laban sa mga bumabatiko sa kanila. Na ang sinasabi, mas matapang pa yung mga kapatid kaysa sa kanya. Saan daw sila kumukuha ng tapang? Sa Diyos. Sa Diyos daw galing. Yung ginagawa ng mga aktibong mga kaanib na batikusin din, sagutin, tumugon sa mga batikos ng mga pumupuna sa Iglesia. Tila hindi niya alintana ang mga nakalalason o nakasasakit na mga salita na ginagamit ng mga kapatid na pinupuri niya. Marahil ay nakalimutan na nila ang sinabi ng mga apostol na ang mga tunay na Kristiyano hindi dapat gumamit ng masasama o ng masasakit na salita. Ang masasamang panalita, mga pagmumura, panlalait, paninirang puri at pagsumpa ay mga nakasasakit na salita. Hindi lamang ang taong pinatutungkulan ang napipinsala ng mga ito, kundi pati na rin, lalo na, ang mga taong nagsasalita nito. Sinabi ng Biblia na sa halip na gumamit ng masama at nakasasakit na salita, sikaping lagi ang pangungusap ninyo ay yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Paano makikinabang? Ang mga tumutuligsa, ang mga pumupuna, kung ang itinatapat ng kasalukuyang pamamahala sa Iglesia at ng mga kapatid na naimpluwensyahan nila ay mga masasama at mga masasakit ding mga salita. Kaya naman, sa panig natin, kung hindi na natin kayang tiisin ang mga batikos, ang mga puna, subalit kailangan nating tumugon, huwag tayong bumaba sa level o antas ng gumagamit ng masasamang salita. Dapat nating sagutin ang kanilang mga paratang, ang maling akusasyon, sa paraang hindi nakakasakit o nakasisira, kundi sa paraang nakapagpapatibay, gaya nga ng sinabi ng Biblia, mga salitang makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Dapat po nating maipakita at mapatunayan ang pagkakaiba ng mga tunay na Iglesia ni Cristo sa nag-aangkin lang
at nagpapahayag na sila ay Iglesia ni Cristo. Ngunit ang kanilang mga salita at kilos ay nagbubunyag ng kanilang tunay na pagkatao. Kaya, sa bahaging ito ng leksyong ating pag-aaralan, aalamin natin paano natin maiiwasan ang paggamit ng mga nakasasakit na salita at hindi maging katulad ng mga pumupuna, ng mga bumabatikos. Mga kapatid, bigyan natin ng pagkakaiba, yung pumupuna na tama ang puna sapagkat mali yung nakikita nilang ginagawa. Pero kasing bumabatikos, pumupuna na mali talaga eh. Yung ginagawa ng pinupuna kaya binabatikos. Yung naranasan nating pag-uusig mula pa sa panahon ng sugo na marami ang bumabatikos sa iglesia, hindi dahil sa maling ginagawa ng iglesia, kundi dahil hindi sila sang-ayon sa doktrina o sa aral na itinuro ng kapatid na Felix Manalo. Yun yung pag-uusig na hindi dapat ikapanghina ng loob ng mga kapatid dahil inuusig tayo alang-alang sa mga aral, sa mga doktrina na itinataguyod natin. Pero kung ang dahilan ng pagpuna sa iglesia ngayon ay ang mga maling ginagawa ng iglesia, dapat magsuri. Ang mga kaanib, dapat baguhin yung dapat baguhin. Hindi yung pinangangatwiranan pa ang mali. Kaya, doon tayo sa bahaging pinupuna ang iglesia dahil sa maling ginagawa. Yung paggamit ng nakasasakit na salita. Yung pagbatikos sa mga pumupuna. Ano aral ng Biblia? Na dapat gawin ng mga kaanib sa iglesia para huwag natin magawa ang hindi natin dapat gawin. Ganito ang ating mababasa sa Efeso sa 4 talatang 31. Ganito ang nakasulat sa Biblia na pahayag ni Apostol Pablo. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Upang hindi tayo matulad sa mga bumabatiko sa atin na gumagamit ng nakasasakit na salita, aral ng Biblia, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sa ibang salin ng Biblia, kapaitan, galit, at puot. Ito ang dapat na binibigyang diin ng mga nangunguna sa iglesia ngayon. Kung tunay na ipinagmamalasakit nila ang kaluluwa ng mga kaanib. Kailangan nating maunawaan na kapag ka ang isang tao ay puno ng sama ng loob o ng kapaitan, may matinding galit at puot, o kaya naman ay naghahari sa kanya ang pagnanais na maghiganti, nawawala siya sa katinuan at madaling makapagsalita ng mga bagay na hindi naman niya intensyon na sabihin. Mga salitang maaaring makapinsala ng malubha sa taong pinag-uukulan nito. Bagaman marami ang nagsasabing normal lang sa tao ang magalit, hindi ito dapat humantong sa pagkamuhi o pagkapuot. Ito ngayon ang malaking problema sa iglesia. Yung sama ng loob, yung kapaitan, yung galit, yung pagkapuot, nangibabaw yun sa iglesia. Bakit? Pangunahin ang kasalukuyang
tagapanguna sa iglesia. Ito ang pinayagang mangyari sa buhay niya. Hayag na hayag sa nangyari sa pamilya ng kapatid na Eranio Manal. At naging komplikado na ang kalagayan ng iglesia. Dahil nga dito sa nangyari sa iglesia. Nawala yung pag-ibig, yung pagmamalasakitan, kundi ang pinagbigyan, yung kapaitan, yung sama ng loob, yung galit at puot. Totoong normal lang ang magalit. Katumbas din naman ng normal lang matuwa, normal lang umiyak, natural lang yun. Pero yung galit mo, hindi maalis-alis. Kaya humantong sa pagkamuhi, sa pagkapuot, napakasama yun. Bakit? Bakit natin dapat alisin sa ating sarili ang kapaitan, ang sama ng loob, ang matinding galit at puot? Tingnan ninyo ang pahayag ng Biblia dito po sa Efeso sa 4 talatang 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Bakit po dapat nating alisin sa ating sarili ang kapaitan, ang sama ng loob, matinding galit at puot? Sapagkat aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag nating kalimutan na alam ni Satanas, alam ng dyablo, kung tayo ay naghihinanakit at nagagalit sa kanino man, sa kapwa-kapatid, sa mahal natin sa buhay. Alam ng Diyos yun. Alam din ng dyablo yun. Kaya, sasamantalahin ng dyablo na meron tayong kapaitan, na meron tayong hinanakit, meron tayong galit, sasamantalahin ng dyablo yun, sapagkat gaya ng sinasabi ng Biblia, ang dyablo ay gaya ng liyong umuungal, na laging naghahanap ng masisila o mabibiktima niya. Tiyak na gagawin niya tayong mapagtanim ng sama ng loob, magagalitin. Iba yung nagagalit sa magagalitin. Yung magagalitin, hindi na nawala sa kanya yung galit. Kaya nga, naging puot eh. Ultimong maliit na bagay, ikinagagalit. Hindi tayo dapat maging ganito, mga mahal na kapatid. Sapagkat, pagka nakapangyari ang dyablo, nakapagtanim siya ng puot sa ating puso, sisirain nun ang ugnayan ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Sisirain nun ang magandang pakikipagkapwa. Sapagkat alam niyang sa huli, pag nasira ang ugnayan ng mga magkakapatid sa iglesia, sisirain yon ang kaugnayan sa Diyos at ang karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan. Mga kapatid, balikan po natin ang ating binasa kanina na nagsasabing huwag kayong gumamit ng masama o ng mga salitang nakakasakit. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Napakagandang katangian ng isang iglesia ni Kristo na yung maririnig sa kanya ng kapatid o kahit hindi pa kapatid, yung pakikinabangan. Yung makabubuti sa nakakarinig. Ano ba ang pinakamabuting pananalita na dapat mamutawi sa ating bibig na makapagpapatibay at pakikinabangan ng mga makakarinig? Pakinggan nyo nakasulat dito sa awit sa 119, 105. Ang salita mo'y
ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang mga salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga landas. Tinatanong namin kayo mga kapatid, natutuhan ba natin? Tinanggap ba natin ang mga dalisay na mga aral ng Diyos na siyang ilaw at tanglaw sa landas na ating nilalakaran? Opo, sapagkat sugo ng Diyos ang nagturo. Ang kapatid na Felix Manalo, huwag natin kalilimutan yun. Yun ang dapat tuntunin ng bawat kaanib, lalo na ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Merong tumutuligsa, merong bumabatikos, tungkulin natin gamitin ang mga salita ng Diyos sa pagsagot sa mga paratang. Kung yun ay talagang paratang. Pero sabi nga namin sa inyo kanina, kung yung pinupuna sa atin ay mali, dapat magbago tayo. Dapat iayos natin sapagkat alam ng sanlibutan ang iglesia sa mula't mula maayos sapagkat tinutunton ang mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya dapat tayong maudyokang lagi ng tamang layunin sa anumang ating ginagawa at sinasalita. Kahit pa sa kasalukuyang kalagayan natin, inaasahan ng Diyos na mamuhay tayo ng ayon sa kanyang mga aral. Kaya, ano ang dapat mag-udyok sa bawat isa sa atin upang ang masalita natin, ang magawa natin, yun lang ayon sa kalooban ng Diyos. Para yung mga nadidimlan, maakay pa natin sa liwanag o mabuksan ang isipan sa mga salita ng Diyos. Napakahalaga nito, mga kapatid, na dapat maisagawa ng bawat isa sa atin. Sa unang Korinto 13, 1-3. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig. Para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Batay po sa ating nabasa, sa bawat mabuting bagay na ating ginagawa o sinasabi, lalo na sa paghayag ng katotohanan o ng mga salita ng Diyos, dapat nating gawin na udyok ng pag-ibig. Pangunahin ang tagapanguna sa iglesia. Dapat lahat ng kanyang gagawin ay udyok ng pag-ibig. Sapagkat kung walang pag-ibig, ang lahat ng ating ginagawa, kahit pa, sabi nga ng Biblia, ipamigay man ang lahat ng ari-arian at ihandog ang katawan para sunugin, walang kabuluhan yun. Walang saysayon. Hindi pakikinabangan yun. Kaya magsuri tayo, mga kapatid. Ito bang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos? Bagaman payak, hinupo na ng kasalukuyang tagapanguna na di umano ay wala ng kabuluhan, walang saysay. Mga kapatid, ginagawa ba natin ito dahil sa tunay na pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kanyang mga salita, pag-ibig sa iglesia. Kung ginagawa natin itong ating paglilingkod, udyok ng pag-ibig, hindi nawawalan ng kabuluhan, hindi nawawalan ng saysay. Ang totoo ay dama natin sa bawat pagtitipon natin, bawat pagtupad natin, nililingap ng Diyos. Bakit? Sapagkat naroon yung
pag-ibig, yung tunay na pagmamahal, yung tunay na pagmamalasakit sa Diyos, sa kanyang mga salita at sa iglesia. Sapagkat kung walang pag-ibig, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa. Sa huling bahagi ng leksyon, alamin natin paano natin matitiyak na ang lahat ng ating ginagawa, sinasabi, ay udyok ng pag-ibig. Pakinggan ninyo ang mga huling talatang babasahin ko. Dito po sa unang Korinto, sa 13, binasa natin kanina, 1 hanggang 3, itutuloy ko lang. Sa 4 hanggang 7 at sa talatang 13. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. 3 bagay ang nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Paano natin matitiyak na ang lahat ng ating ginagawa o sinasalita ay udyok ng pag-ibig? Inisa-isa sa atin ang katangian ng taong tunay na umiibig. Mapagtiis, katumbas ng matiyaga, mapagpahinuhod. Hindi basta nagagalit. Laging nagbibigay ng pagkakataon kahit na ginawa na siya ng mali. Ang Diyos pinatawad tayo sa dami ng kasalanang nagawa natin. Ang Panginoong Kristo, inihandog ang kanyang mahalagang dugo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. Bakit tayo hindi natin magawa na magpatawad? Ang laki ng kasalanan niya. Ang dami niyang kasalanan sa akin. Ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol. Huwag tayo. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos sa hatol na inihatol natin sa ating kapwa. Ano pang katangian ng umiibig? Mabait. Hindi marunong mainggit. Pagka mainggitin, ang isang iglesia ni Kristo, hindi siya tunay na umiibig. Hindi hambog o mapagmataas. Pagka mayabang, ang isang iglesia ni Kristo, hindi siya tunay na umiibig. Ang laki ng pagkakilala niya sa kanyang sarili. Hindi bastos ang pag-uugali. Nakakalungkot. Ang daming kaanim ngayon na bastos na ang pag-uugali. Mababasa natin sa kanilang mga pinopost. Dahil nga sa naririnig nilang pagbatikos sa iglesia, tinatapatan nila ng kabastusan yun. Ano pa? Hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Katumbas ng ang kasiyahan niya, ang kagalakan niya, sundin ko anong tuwid, yung mabuti. Yun nga ang salita ng Diyos. Matiyaga, laging may pag-asa, tinitiis ang lahat. At sa ibabaw nga ng lahat ng sabi ng Biblia, namamalagi ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Mga kapatid, naunawaan natin ang saloobin ng marami, pati na ang mga dahilan ng kanilang galit, puot, pagkamuhi, at pagnanais na gumanti o parusahan ang mga nang-aapi sa kanila, lalo na ang mga tumutuligsa sa iglesia. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng pagkadismaya. Ngunit, naiisip ba natin na kaya hindi pa lubos na tinatapos ng Diyos ang lahat ng problema sa iglesia at ng pagdurusa ng mga kapatid ay dahil may mali sa ating mga kilos at gawa at may kulang na pinakamahalagang sangkap sa ating ginagawa?
Oo, meron tayong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at matibay na pag-asa na tutugunin niya ang ating panalangin. Gayunpaman, baka wala sa atin ang pinakadakilang katangiang dapat nating taglayin. Alin yun? Ang pag-ibig. Kaya, sa pagkakataong ito mga kapatid, magsuri tayo ng ating sarili. Mula sa mga tagapanguna sa iglesia, sa mga ministro, at mga manggagawa at mga may tungkulin at bawat kaanib, tunay ba nating ipinagtatanggol ang iglesia at ang mga tunay na aral nito? Tiyakin nating matapat nating sinusunod at itinataguyod ang mga aral na tinanggap natin sa sugo sa mga huling araw, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad ng lahat ng kanyang mga utos. Mga kapatid, magtulong-tulong tayo at magkaisa na ipanalangin mataimtim sa Diyos, na ipagkaloob niya ang lunas sa lahat ng suliranin ng iglesia. Matapos na ang kasamaan ng lahat ng masasama kung ayaw nilang magbago. Magbango ng Diyos ng matuwid na tagapanguna sa iglesia. Parang iglesia ay babalik sa dating kaluwalhatian nito. Maayos, payapa, nagmamahala, nagmamalasakitan ang mga magkakapatid. Alang-alang na rin sa kapakanan ng ating kaluluwa at ng kaligtasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, maawa nawa ang Panginoon Diyos, magawa natin ang ating bahagi na hinahanap ng Diyos para malunasan ang mga suliran ng Iglesia. Ano yun? Dapat udyok ng pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa. Kaya, bago tayo magtapos, sa atin na nakikinig ngayon, kung merong sama ng loob, kung merong kapaitan sa puso natin, kung merong galit sa kanino man, lalo na sa kapatid natin sa iglesia, lalo na sa kadugo natin, mga kapatid, may pagkakataon pang ibinibigay ang Diyos habang buhay tayo. Habang nakakarinig tayo ng mga aral ng Diyos. Patunayan natin sa Diyos na tuto tayong umibig sa Kanya, sa iglesia, sa Kanyang mga salita, at sa mga kapatid sa iglesia. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Aming Ama, napakabuti mo sa amin. Patuloy mong ginagamit na kasangkapan ng mga pagsamba namin para makarating sa amin ang iyong mga aral, maging angkop kami sa kabanalan ng tawag na itinawag mo sa amin. Ama, batid mo ang kasalukuyang mga suliranin sa iglesia. Ipinahintulot mong mangyari, hindi para pahirapan kami, kundi para subukin ang aming pananampalataya, dalisayin, sapagkat kung dalisay ang aming pananampalataya, magiging karapat-dapat kami sa kaligtasang pangako mo sa amin. Ama, bilang tao, meron kaming mga kahinaan, madaling masaktan pag ginagawan kami ng masama. Subalit, tinuruan mo kaming maging mapagpahinuhod, matiisin, mabait, mabuti sa pakikitungo sa kapwa. Sapagkat kung loloobin mo, kami-kami rin ang magkakasamang tatahan sa piling mo sa langit. Subalit hindi mangyayari yun kung ang makikita mo sa amin ay paglalabanan, pag-aawayan, poot, galit sa isa't isa. Kaya ipinagmamakaawa namin sa iyo, Ama. Maglagay ka po ng tunay na leader sa iglesia na kakikitaan namin ng mabuting halimbawa
ng pag-ibig, ng pagmamalasakit sa mga kapatid, para yun ang tularan namin. Kaming lahat ay maging karapat-dapat sa iyo. Dati namang maayos ang iglesia sa mga naunang namahala. Palibhasa, matuwid sila, tapat sila sa iyo. Kaya ang iglesia ay naging tiwasay at payapat maluwalhati sa panahon ng kanilang pangunguna. Sumasampalataya kami, darating ang panahon, iaayos mong muli ang lahat ng bagay sa iglesia. Kaya pangako namin, gagawin namin ang aming bahagi. Itataguyod namin ang iyong mga banal na aral sa lahat ng sandali ng aming buhay. Kung meron ngayong dumadalo sa pagtitipon at maaabot pa ng pagtuturong ito na merong kapaitan sa kanilang puso, Panginoon, haplusin mo ang puso ng mga lingkod mo. Palitan mo ng lubos na pagmamahal, pagmamalasakit at pag-ibig. Maging karapat-dapat kami sa iyong mga biyaya. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Ikaw ang unang nagmalasakit sa amin sa kabila ng aming maraming kapintasan, mga pagkukulang, mga kahinaan. Inihandog mo ang iyong buhay para kami malinis, para kami mapatawad at maging karapat-dapat sa Ama. Patuloy mo pong ipagmakaawa sa Ama. Pakinggan na ang panalangin ng mga lingkod mo ng iglesia ibalik sa dati nitong maayos at banal na kalagayan. Ama, lubos ang aming pagsampalataya. Tinanggap mo ang aming pagsamba. Pinagpala mo kaming lahat. Nilunasan mong mga bagabag at suliranin. Nagpagaling ka sa mga karamdaman. Lahat ng ito, panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.